Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Siguro po ang bawat isa sa atin ay maaaring mahilig po sa mga sorpresa. Ano po? Siguro pag halimbawa ay darating na po yung ating kaarawan, ay nagiging masaya tayo pag halimbawa mayroong sumusurpresa sa atin. Ito man ay ating mahal sa buhay, ito man ay mga kamag-anak o mga kaibigan. Pag po nagbibigay sila ng regalo o yung kahit yung simple lamang na maalala nila yung kaarawan natin at gumagawa sila ng kakaiba o sorpresa, tayo po ay nagagalak na. Subalit, hindi po lahat ng sorpresa ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa atin. Katulad na lamang po nitong Lunes, June 8, first day of school, lalo na po sa public school, sa mga pampublikong paaralan. Maaaring yung mga bata ay excited, ganoon din po yung mga guro na magsisimula ulit ng bagong taon sa school year na ito. Subalit, nagulat po ang buong Pilipinas itong Lunes na malaman na ang Mindanao region ay tinamaan po ng isang napakalakas na lindol. Ang lindol pong ito ay 7.8 na magnitude, lakas niya. At halos 40 at ang mga namatay, kakalungkot po. At ganoon din naman po sa mga nasugatan ay umabot ng halos 500 or 470. So minsan po tayo, nasusurpresa tayo. Kala natin mabuti yung mangyayari o magiging masaya o pabor sa atin. Subalit may mga sorpresa talaga na maaaring masalimuot o hindi maganda. At kahit po siguro si Adan at si Eva, nung pagkakataon na kinain nila yung prutas na pinagbabawal, siguro inaakala nila na masusurpresa sila ng maganda o may magandang mangyayari sa kanila. Yun nga lang, inakala nila na yung prutas na yun ang magbibigay sa kanila ng isang magandang sorpresa na sila ay magiging katulad ng Diyos na maaaring kapantay ng Diyos. Subalit ito po ay ang naging resulta ay walang iba kundi ang pagsuway at ang kaparusahan na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Ngunit alam niyo ba na ang Diyos ay hindi nagulat nang si Adan at si Eva ay sumuway noong mga pagkakataong iyon. Sa makatuwid, ginamit pa nga ng Diyos ang unang kasalanan ng tao upang mas maipakita niya ang sorpresang biyaya at habag sa pamamagitan ni Jesus upang mailigtas niya ang mga makasalanan. Kaya po sa umagang ito, inaanyahan ko pong bawat isa na makibukas po sa akin. Sa aklat po ng mga taga-Roma or Book of Romans, chapter 5, verses 12 to 21. Ulitin ko po, aklat ng mga taga-Roma, kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 21. Babasahin ko po sa wikang Filipino. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay. Lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao. Sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya
at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Jesucristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. At huling talata, upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Tayo pong sumaglit na manalangin at magpasalamat. Dakila naming Diyos, tunay Panginoon, na ang iyong salita ay salita ng buhay. At sa mga oras na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagpapakita mo sa amin kung ano ang iyong ginawa in the redemptive history, na kung paano ang pagkakamali ng isang tao ay naitama ng isang darating at dumating na nga, walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Salamat Panginoon dito at panalangin namin patuloy, buksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isipan na mas maunawaan namin ang inyong plano ng pagliligtas, ang inyong plano ng kaligtasan. Nawa ang mga salitang ito, ang iyong mga binabahagi sa amin, patuloy na magbunga ito ng pagmamahal pa namin sa iyo. Maraming po salamat. Ito po ay mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ay nakahango po sa aklat ng mga taga-Roma, Romans chapter 5. At kung nabasa niyo na po ang Book of Romans, nais po talaga ni Pablo na ibahagi ang ebanghelyo sa mga taga-Romano. E nga lang, limitado pa ang kanyang panahon kaya hindi po siya makapunta agad. Pero dahil po sa kanyang pagsulat, ninais po niyang ibahagi agad ang mabuting balita sa pamamagitan po muna ng paglatag na kung ano ba ang meron sa mga tao. So kung nabasa niyo po yung Romans 1-3, niliwanag po muna dito ni Pablo kung ano ba talaga ang meron sa tao. Ano ba ang likas sa tao? Walang iba kundi ang pagiging makasalanan. Nilinaw din ni Pablo dito na ang mga Hudyo, na bagamat sila ang bayan na tinawag ng Diyos, hindi sila maliligtas kung sila ay umaasa lamang sa kanilang sariling mga gawa. Ganon din naman, nilinaw din ni Pablo na ang mga hintil ay kasama din sa plano ng Panginoon ng pagliligtas. Kaya nga po niliwanag ni Pablo sa Romans chapter 4, na tanging ang maliligtas lamang sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo ay yung mga mayroong pananampalataya. Mga pananampalataya o pananampalataya na pinagkaloob ng Panginoon sa mga naniniwala sa Kanya. At ngayon nga po, dito po sa Romans chapter 5, pinapakita naman niya dito, starting from verse 1, ano ba yung mga blessings? Ano ba yung mga biyaya ng isang totoong mananampalataya? Sa ikalawang bahagi po ng Romans 5, gumamit po siya ngayon ng analogy para mas maunawaan po ng mga Hudyo kung ano ba talaga yung plano ng pagliligtas ng Panginoon. Kasi nga po, ang mga Hudyo, naniniwala sila na bagamat sila'y sumunod sa kautusan, para sa kanila sila ay ligtas. Kaya nga sila tinawag na Hudyo o naniniwala sa Diyos. Subalit yung titulong Hudyo, na kahit si Pablo mismo ay isang Hudyo, nilinaw to ni Pablo na hindi sa gawa maliligtas ang tao. At dito po, gumamit si Pablo sa Romans 5 ng isang konkretong halimbawa na kung paano niya ipinakita ang estado ng tao sa pamamagitan ni Adan na bilang ating magulang at ganun din naman ang pagbibigay ng Diyos ng solusyon sa pamamagitan ni Jesucristo.
how one man's death can provide salvation for many. Isa po ang tekstong ito pong binasa natin sa pinakamahirap na passages when it comes to salvation. Pero dahil po sa banal na spirito at sa pagbibigay ng kaunungan kay Pablo, ito po ay nilatag niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng analogy through Adam and through Christ, na mas maunawaan ng mga tao kung paano ba nagliligtas ang Panginoon. At hatiin po natin ito sa dalawang bahagi. Una po, ang problema sa pamamagitan ni Adan. At ikalawa, ang solusyon sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito pong verse 12 na binasa natin, ito po ang pinakasagot sa mga nagtatanong. Ito po yung tanong karamihan ng tao Bakit po ba naging makasalanan ng tao? Bakit po tayo nagkakasala? At ang ikalawang tanong, bakit po lahat ng tao ay namamatay? Di ba po? Naririnig po natin yan sa iba nating mga kakilala. Lalo na kung halimbawa, meron silang mga kamag-anak o kalapit sa buhay na sila'y namatayan, laging tanong na hindi nawawala, bakit ba namamatay? Bakit siya pa yung namatay? Bakit tayo nagiging makasalanan? Pero nilinaw nga po ni Pablo na dahil sa isang tao, walang iba kundi si Adan. Sa pamamagitan niya, pumasok po ang kasalanan. Nagkaroon po ng unang kasalanan ang tao. Na yung kasalanan pong yun po ang naging rason ay ang ikalawang tanong. Walang iba kundi, bakit namamatay? Ang naging resulta po nito ay kamatayan. Kaya po lahat po tayo ay haharap talaga sa ganitong pagkakataon. Darating po talaga ang pagkakataon na tayo ay lilipas at mawawala sa mundong ito. That sin also brought death into the world, for death was the penalty God had assigned for disobedience. Tandaan po natin na ang standard ng Diyos ay perpekto. Ang kanyang kautusan ay perpekto. At tayo po bilang makasalanan, hindi po tayo nakaabot sa kanyang pamantayan. At dahil po dito, ang naging epekto po nito sa atin ay ang kamatayan. At bilang si Adan, bilang ating unang magulang, o sabihin po nating representative, kasi po siya po yung naging representative ng buong sangkatauhan, dahil po sa kanyang pagkakamali o kanyang pagsuway, yung kasalanan na nakumit niya, ito po ay na-impute o nagkaroon po ng imputation o sabihin po nating namana po natin. Kaya po tayo, meron po tayong tinatawag na sinful nature. At ang nagiging epekto nga po nito sa atin, ang ating pong buhay ay merong hangganan. At dahil po dito, imposible po sa buhay natin na makuha ang pabor ng Diyos. So kung aasa lamang po tayo sa sarili nating gawa, hindi po natin makukuha ang pabor ng Diyos. Sapagkat kahit nga po sa aklat ng Jeremiah o Jeremias, malinaw pong sinasabi doon na kahit ang ating mga gawa ay maduming basahan sa harap ng Panginoon. At nung namatay o nagkaroon ng kamatayan ang tao through Adam, pakiisipin natin isang kamatayan lang yun. Hindi po, 3 kamatayan ang pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Una po ay ang kamatayang spiritual. Kaya nga po tayo ay disconnected spiritually sa Panginoon. Kaya nga po hindi natin kilala ang Diyos nung tayo ay pinanganak. Maaaring nalaman lang natin na may Diyos dahil maaaring may nagkwento sa atin o may nagsabi o maaaring may nabasa kayo. Pero simula nung tayo pinanganak, wala po tayong idea, hindi natin siya kilala at hindi talaga natin alam na mayroong Diyos. Ikalawa, physical death. Kaya po tayo namamatay physically. At ikatlo ay yung tinatawag pong eternal death, na kung saan pagkatapos po ng buhay natin dito, it's either buhay na walang hanggan o walang hanggang paghihirap o kamatayan. Yan po ang pinagkaloob na kaparusahan ng Panginoon sa atin. Isipin niyo po kung gaano kabigat yun.
na dun sa ginawa ni Adan at ni Eva na pagsuway, yun po ang naging kabayaran ng pagkakasala. Baka po isipin nyo, ay siguro baka dahil si Adan, siguro mahina talaga si Adan. Siguro kung ako yung nandun, baka hindi ako magkamali. Hindi po. Hindi po. Sapagkat si Adan mismo ang inappoint ng Panginoon para maging representative natin. Di ba po tayo, bumoboto po tayo tuwing eleksyon. Kaya po tayo bumoboto, lalo na po kung halimbawa sa mga kongresista, bumoboto po tayo ng mga kongresista para po i-represent yung bayan natin. Ano ba yung kailangan ng bayan natin? Ano ba yung batas na kailangan gawin na makakatulong para sa ating bayan? Yun po yung isang rason kung bakit tayo naghahalal ng mga kongresista para mag-represent sa mga pangangailangan ng tao o ng bayan na kanyang nasasakupan. So yun po yung paraan natin sa eleksyon. Pero dito po kay Adan, yung pagpili po kay Adan na kanyang pagrepresenta sa atin, yun po ay perpektong pagpili ng Diyos sa kanya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na maaaring ikaw ay mas tama o maaaring marunong ka kay Adan. At dahil nga po sa pagkakasala nila, bukod sa kamatayan, ipinagkait po sa kanila ang hardin ng Eden. Kung inyo po maalala, bukod po sa puno o sa bunga ng patungkol sa mabuti at masama, nandun din po ang puno ng buhay o yung tree of life. Na kung saan, kung hindi mapapahiwalay si Adan at si Eva, may posibilidad na makuha at makain din nila ang putas na iyon o ang bunga na iyon. Kaya po sila ay inilayo ng Diyos sa hardin na maaaring yun ang unang ipinangako o maaaring tingin nila na yun yung pinaka lugar para sa kanila. Pero dahil po sa ginawa ng Diyos, hindi po yan sabihin natin na nagkamali ang Panginoon. Mas pinakita po ng biyaya ng Panginoon hindi sa bunga ng buhay, kundi sa pagpapakilala niya sa pagdating mismo ng kanyang sarili sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Yan po sinasabi ni Pablo. Sinasabi niya po yan sa mga Hudyo sapagkat alam niya na ang mga Hudyo sa ulado nila ang kautusan. Sinasaulo nila yan, alam nila yan. At kahit si Pablo, isa siyang Hudyo, alam na alam niya ang kautusan. Pero nililinaw ni Pablo dito na baka isiping argumento ng mga Hudyo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun, nagsimula lang ang kasalanan kay Moises? Dahil sa pagsuway sa kautusan na tinapatungkulan ng mosaiklo. Hindi po, malinaw na may batas ang Panginoon simula pa lamang nung paglikha. At sa buhay ni Adan hanggang sa panahon ni Moises, meron na pong pagsuway na nangyayari. Bagamat hindi po nila ma-account yung mga kasalanan sapagkat hindi pa ito naililista o naibabahagi sa kanila sa bundok ng Sinai. Ano po? Katulad na lamang, paano naging kasalanan ang pagpatay ni Cain kay Abel, bagamat hindi pa naman binibigay yung 10 Commandments. Isang patunay po na yung kautusan ay nasa puso natin. Ibinigay ng Panginoon ang mga kautusan sa ating mga puso. Kaya wala po tayong maidadahilan sa Kanya. Paul argues that there was death before the giving of the law of God. Sin was in the world before the law. At yun po yung binabanggit ni Pablo dito. Ang problema ng kasalanan ay hindi ang kautusan, tandaan niyo po yan, kundi ang paglabag natin sa kautusan. Kasi po dahil po sobrang twisted ng tao, iniisip ng tao na ang mali ay yung utos. Iniisip ng tao ang mali ay yung batas. Pero hindi po yun hindi po yun ang mali. Ang mali ay yung paglabag sa kautusan. Paglabag sa standard ng Panginoon. Tandaan po natin na ang kautusan ng Diyos, ito po ay yung kanyang karakter. Yan po ay kasama sa karakter ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na masama ang kautusan. Sabi nga po ni Dr. James Montgomery Boyce, in Adam, because he was the God-appointed representative for all humanity, God counted his sin as their sin and imposed on them the guilt
and penalty he incurred. So nililinaw dito ni James Boyce na mismong yung inappoint na ni si Adan bilang representative natin dahil siya'y nagkasala. Therefore, yung penalty at yung curse, yan po ay kasama, napasama sa atin. Sinuportan din po ito ng ating Westminster Confession of Faith, chapter 6, point number 3. Adam and Eve being the root of all mankind, the guilt of this sin was imputed. Imputed, kasama po sa ating nature. Inilagay po siya sa atin at the same death in sin and corrupted nature conveyed to all their posterity. Kaya nga po naghari mula kay Adan hanggang sa mga susunod na henerasyon ang kasalanan. Baka sabihin natin, kung wala yung Mosaic Law, hindi na tayo magkakasala. Hindi nga po nasa puso po natin. Kasama po sa puso natin, binigay ng Panginoon ang kautusan. Kaya nga po lahat ng tao ay masasabi natin guilty sa harap ng Diyos. Na-inherit po natin yung nature ni Adam and Eve. At kung titingnan natin, baka nagtataka tayo, bakit yung mga tao pag ang usapan ay religion, allergic na allergic? Ayaw nilang pag-uusapan ang tungkol sa Diyos. O kung pag-uusapan man nila ang tungkol sa Diyos, either pabiro, kalokohan, hindi sila nagseseryoso. O bakit kaya hindi sila interesado na magbasa ng Biblia? Bakit kaya hindi sila nagsisimba? O kaya bakit hindi sila nananalangin? Di ba natin yung natatanong, bakit hindi sila nananalangin? Hindi sila nagbabasa ng Biblia? Hindi sila, wala silang pakialam sa reliyon. Wala silang pakialam sa Kristyanismo o sa pananampalataya. Alam niyo po, sa dami ng description na yon, isang description lang po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mga taong pong yun ay tinatawag na patay. Patay. Yan po ang description ng salita ng Diyos sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, ayaw pakinggan ng kanyang salita, hindi nananalangin, at hindi sumasamba sa Kanya. Patay. Yun po ang description ng Diyos sa mga taong ito. At lahat po ng nanggaling kay Adan, lahat po tayo, naturally, tayo po ay patay sa harap ng Diyos. Nakuha po natin yung kamatayan dahil kay Adan. Kaya kung isipin po natin, ang mundo po, ito po pala ay isang malaking sementeryo. Isang malaking mundo na puno ng mga patay. Kaya nga, masasabi po natin na nung nilikha ng Diyos si Adan, tandaan po natin na ang Diyos, nung siya po ay nakipag-usap kay Adan at nagbigay ng kautusan, ang Diyos po ay nakikipagrelasyon sa pamamagitan ng covenant. Hindi po nakikipag-usap ang Diyos kung wala siyang covenant o wala siyang tipan sa kanyang nasasakupan. Ganun po yung paraan niya. At nung po siya ay nagkaroon ng covenant kay Adan, yung pong covenant na yun, yung po yung tinatawag natin na covenant of works. Na kailangan yung sumunod sa aking kautusan. Yun nga lang, ang problema dahil sa kasalanan, bumagsak po ang sangkatauhan. At dahil po dito, hindi naman po mag-a-adjust ang Diyos para sa atin. Hindi po niya tinanggal yung kautusan. Wala po siyang tinanggal. Yun pa rin ang kanyang karakter. Siya ay Diyos na matapat, siya ay Diyos ng kapanalan, at dapat po tayong sumunod ng perpekto sa Kanya. Kaso ang problema nga po ng mundong ito ay ang kasalanan. The problem of sin in the world is the fault not of God's law, but those who make it. Universal po ang kamatayan. Lahat tayo namamatay. Lahat po tayo, ibig sabihin, ay nagkakasala. Yung iba pong tao naniniwala na si Mahatma Gandhi ay isang tao na nabuhay po ng perpekto o hindi nagkakasala. Pero malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos na kahit siya o kung sino mang tao na moralistic na nabubuhay, lahat po tayo ay nakaranas na magkasala o sumuway sa kautusan ng Panginoon.
For while the failure of our first federal head, which is Adam, brought the terrible results, federalism was the only way it would later be possible for God to save us once we are sin. So dahil yung representative natin na si Adan ay bumagsak sa kasalanan, isang pasasalamat natin ang Diyos, hindi po tayo iniwan na walang solusyon. Kaya nga po, ang sumunod na naging representative ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, pag tinanong niyo po mga tao, tanongin niyo sila, alam mo ba na nagkakasala ka? Malamang karamihan sa kanila, sasabihin nila, oo, nagkakasala ako. Pero yung pag-amin mo na nagkakasala ka, ulitin po natin, hindi po yun sapat. Kasi nga po, bagamat alam mo na makakasalanan ka, pero kung wala kang ginagawa at hindi ka kinikilos ng banal na spirito, ibig sabihin po nun, ikaw ay mananatiling patay. Kaya ang tanong, hindi po ang tanong dito ay kung makasalanan ka ba? O kaya ay inaamin mo bang makasalanan ka? Hindi po yun ang tanong. Ang tanong po dapat ay ganito, kumilos na ba ang Diyos sa puso mo na yung mga kasalanan na gustong-gusto mong gawin ay kinamumuhian mo na o ayaw mo na? So hindi po yan ang tanong kung nagkakasala ko ba o hindi. Hindi yan ang tanong kasi non-negotiable yan. Kumbaga, alam na natin na nagkakasala tayo. Bagkus, ang dapat itanong natin, hindi lang sa ibang tao, lalo tigit sa ating mga sarili, tayo ba ay may bago ng relasyon sa kasalanan? Kinugusto pa rin ba natin yung mga kasalanan na ginagawa natin noon? O sinasabi natin noon? O naiisip natin noon? Isang halimbawa po nito ay si Ted Bundy. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Ted Bundy, pero si Ted Bundy po ay isang serial killer at isang rapist na nabuhay noong 1980s. 1970s to 1980s. At dahil napatunayan na ilang counts na po yung kanyang na-rape at napatay, siya po ay napatawan ng death penalty. Pero bago po siya litisin, January 23, in-interview po siya ni Dr. James Dobson. Isa pong Christian author and nagsispeak din po siya sa church. Evangelical author. Tinanong po niya si Ted Bundy. One-on-one lang po ito na interview kay Ted Bundy bago siya patawan ng death penalty. Tinanong niya, do you deserve the punishment the state has inflicted upon you? Tinanong niya, deserve mo ba na ikaw ay patawan ng death penalty? Ang sagot ni Ted Bundy, that's a very good question. I don't want to die. I won't kid you. I deserve, certainly, the most extreme punishment society has. And I think society deserves to be protected from me and from others like me. Sabi ni James Dobson, it's appointed unto man. Kumbaga appointed sa tao talaga na mamatay. Ang sinabi ni Ted Bundy dito, countless millions who have walked this earth before us have gone through this. So this is just an experience we all share. Ang sabi ni Ted Bundy, yung kamatayan, ito daw ay isang experience lamang na lahat ay mararanasan natin. Isipin niyo po yung kung gaano kababaw yung tingin niya sa kamatayan. Experience. Lahat daw po tayo mai-experience natin ang kamatayan. Well, totoo naman. Pero kung ganun lang kababaw ang pagtingin mo sa kamatayan, ibig sabihin talagang hindi mo nakikita kung gaano kagrabe ang kasalanan na ginagawa mo sa harap ng Diyos. No wonder na humantong siya sa ganung uri ng lifestyle. Na nagkasala siya ng matindi. Hindi lang sa mata ng Diyos, kahit sa mata ng batas dito sa lupa. Kaya yung kasalanan po, hindi po natin yan hinahayaan. Kaya nga po, meron po tayong paglalaban na ginagawa. Kung ikaw ay isang mananampalataya, araw-araw po tayong nasa gera. Araw-araw po tayong dapat lumalaban sa kasalanan. Kasi kung nakikita na po natin na yung kamatayan ay resulta ng kasalanan, aba kapatid, ang kasalanan kailangan natin ang paglabanan. Kailangan nating paglabanan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sapagkat ang kasalanan, doon talaga tayo dadalhin yan. Walang iba kundi
sa kamatayan. At hindi lang ito basta experience na parang okay, hanggang dito lang. Pero malinaw na sinasabi na pagkatapos natin dito, hindi pa matatapos ang kamatayan. Kamatayang kaparusahan ng ipagkakaloob ng Panginoon sa mga taong wala sa Kanya. At yun ang binigay na problema ni Adan. Kalawang punto, ang solusyon sa pamamagitan ni Kristo. Subalit ang kaloob ng walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, marami ang namatay or marami ay namatay. Lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao, walang iba kung hindi si Jesucristo. Ginamit po dito ni Pablo ang salitang many, marami, karamihan. Patunay lamang po na dahil kay Adan, sa estado ni Adan na all, lahat ay nagkasala. Pero pagdating kay Kristo, ang ginamit na salita ni Adan ay marami, karamihan. Sapagkat isa po itong patunay na bagamat nagligtas ng Panginoon, hindi inililigtas ng Panginoon ng lahat ng tao automatically. At yan po inilinaw ni Pablo sa Romans 4. Kaya nga po inuna niyang banggitin yung pananampalataya sa Romans chapter 4. Na dahil sa pananampalataya, yun lamang ang may pag-asa na magkaroon ng relasyon, na magkaroon ng bagong buhay sa Panginoong Yesus. Kaya pagdating po sa chapter 5, establish na yung kaisipan na dahil sa pananampalataya, ikaw ay maliligtas. So malinaw na kung wala kang pananampalataya, wala sa iyo ang kaligtasan. Wala sa iyo ang Diyos. Wala sa iyo ang kanyang pabo. Kaya ginamit niya yung salitang many, marami. Marami ang namatay at ganoon din naman marami ang biyaya ng Diyos para sa mga kanino? Sa mga mananampalataya. So kung sumuway si Adan at bumagsak tayong lahat dahil sa isang pagsuway, ang ginawa naman ng ating Panginoong Hesus bilang bagong representative natin nang dahil sa kanyang isang pagsunod. Tandaan po natin yung obedience ng Panginoon may dalawang klase. Yung active and passive obedience. Ibig sabihin po ng active obedience, yung po yung kanyang pagsunod sa kautusan habang siya'y nandito sa lupa. Yun po yung active. Pero yung one passive obedience na ginawa niya, walang iba yung kundi sundin yung will ng Ama. Yung kagustuhan ng kanyang Ama. At yun po ang naging kaparaanan ng Panginoon upang ang biyaya niya ay may pamukha o may pamigay niya sa atin. Grace results in God's pronouncement of acceptance in His sight. So ang biyaya ng Diyos po ay nakikita sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa atin. Tandaan po natin, tayo po ay maduming basahan sa harap ng Diyos. Dahil yung representative natin ay nagkasala. Madumi siya sa harap ng Diyos. Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Yesus, kaya nga po tayo nananampalataya, kaya nga po sinasabi natin sa mga tao, manampalataya kayo sa Panginoong Yesus. Bakit? Kasi siya lang yung nakasunod ng perpekto. Kasi siya lang yung nabuhay ng walang kasalanan. Siya lang yung nabuhay ng walang dungis. Ibig sabihin, siya lang ang matuwid sa harap mismo ng Diyos Ama. At ang isang mananampalataya na ibinigay niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus, tinatanggap ka ng Panginoon hindi dahil sa pananampalataya mo mismo. Tinatanggap ka ng Panginoon dahil nananampalataya ka sa isang Diyos na buhay, na nabuhay ng perpekto at namatay para sa iyong mga kasalanan. Yun ang biyaya ng Panginoon sa atin. Yun ang rason kung bakit tayo nakakalapit sa Kanya. Yun po ang rason kung bakit tayo ay buhay sa harapan ng Diyos. Dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Bagamat ang kamatayan ay nasa buong mundo, death is the human dilemma. Makikita natin yan dito sa mga verses na to. Subalit dahil sa ginawa ng Diyos, nagkaroon ng kabaligtaran. Nagkaroon ng kabaligtaran. Na kung dati, sinabi ni Satanas kay Adan,
Pag kinain mo to, magiging katulad ka ng Diyos. Kabaligtaran yung nangyari. Kabaligtaran na nagkasala at bumagsak. Pero dahil sa pagdating ng Panginoong Hesus, muli itong restore ng Panginoon na dahil sa Kanya, nagkaroon talaga ng connection ulit. Nagkaroon ulit tayo ng pabo sa Kanyang harapan. It is not just change perception or mental adjustment. Tandaan po natin ang pananampalataya, baka isipin nyo, ay dahil nagbago lang ako ng pag-iisip o ng kagustuhan. Hindi po. Ito po ay dahil mismo sa biyaya, sa pagkakaloob ng Panginoon ng Banal na Espiritu sa atin. At dapat po talaga maging mapagpasalamat tayo. Kasi kung aasa lamang po talaga tayo sa ating mga sarili, hindi po tayo makakasunod. Tandaan po natin na God demands complete obedience. Ulitin ko po yung word na complete. Kompleto, perpektong pagsunod ang hinihingi ng Diyos sa atin. Pero hindi nga natin kaya. Kaya nga po, ngayon pong umaga, ako po ay nakikiusap, lalo na po sa mga kasama namin na maaaring wala pa sa Panginoon. Hindi po natin kaya na maging matuwid sa Kanyang harapan. God gave sacrifices to His people. Makikita natin yan sa Old Testament. Kaya nga siya nagbigay ng kaparaanan ng pagsasakripisyo dahil hindi kayang sumunod ng tao. So kailangan yung mag-alay ng isang mabangong samyo, ng isang hayop na walang dungis. Yun ang hinihingi ng Diyos noon sa lumang tipan. Eh kung hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa natin, maaaring ubos na yung mga hayop, hindi pa rin tayo napapatawad ng Diyos. Dahil sa dami ng kasalanan na ginagawa natin. This cannot mean that all men will be saved. Salvation is only for those who exercise faith in Jesus Christ. So malinaw po sa tinuturo ni Pablo. At kahit balikan niyo po yung Romans 1 verse 16 to 17, Romans chapter 3, Romans 4 verse 5, yun po ang tema na gustong i-point ni Pablo sa mga Hudyo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na ating bagong representative, na siyang kumakatawan sa atin. Sa Kanya po tayo dapat manampalataya. It was Jesus' one act of passive obedience. Ito yung naging sagot ng Panginoon doon sa pagkakamali ni Adan. Kaya nga po hindi nagulat ang Diyos. Nung nagkasala si Adan, hindi po siya nagulat or parang na-caught off guard. It was all part of God's redemptive plan. Para mas maipakita niya yung biyaya niya, yung kanyang habag, na pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak para sa mga makasalanan. The law in its perfect sense, again, is God's character and faith. Kasi baka iniisip na, sobrang, yun nga, yung iba kasi, di ba, lalo kung halimbawa, pag nakot na nagkasala, ang sinisisi nila yung batas. Ang sinisisi nila yung humuli sa kanila. Hindi nila sinisisi yung sarili nila sa ginawa nilang kasalanan. Which is yun yung likas natin bilang makasalanan. Ayaw nating tanggapin na tayo nagkakamali o magkamali. Pero malinaw po na yung kahit yung batas, yan po ay act of love ng Panginoon sa atin. Yung law, yung kanyang character, yan po ay act of love ng Panginoon. Ginamit niya ng Panginoon upang ma-preserve ang genealogy ni Christ. Isipin niyo kung wala yung batas, kung wala yung Mosaic law, lahat ng different laws na binigay ng Panginoon. Ano yung means na pwede niyang gawin para ma-preserve yung lineage ni Christ? Walang iba kundi yung batas lamang. Kasi even yung law, that is an act of love of God para ma-preserve yung genealogy ni Christ. It also made men more aware of their own sinfulness. Di ba kung may batas, mas nagiging aware tayo na mali pala yun, na hindi pala dapat ginagawa yun. Eh tayo po kasi, isang example po ng sinful nature natin, ewan ko kung familiar kayo dun sa tinatawag na cookie jar test. Yung cookie jar test, yung magulang magbe-bake ng cookies,
Ilalagay sa garapon na see-through, kita yung cookies, tapos iiwan niya sa lamesa, sasabihin niya sa mga bata, wag muna kayong kukuha dyan hanggat hindi ako bumabalik. Tapos aalis yung magulang for 15 to 20 minutes. Tapos may mga nakatagong camera, titingnan nila kung yung bata ba ay kukuha o hindi. Pero most of the time, if not lahat ng tao, lahat ng bata na nandun kumuha, karamihan po doon ay nag-give in. Kasi merong ngang sense na wherein pag may kasalanan or pag may batas, merong urge na wherein merong leaning tayo na sumuway because of our sinful nature. Clearly, God does not reduce His grace or withhold it because of sin. No matter the depth of a sinner's guilt, God's grace is sufficient. Yan naman yung tandaan natin. Kaya nga di ba sinabi ni Pablo na kung saan mas marami ang kasalanan, anong sabi ni Pablo? Ay lalong dumarami ang biyaya. Grace abounded more. Grace abounded more. At yan po ang pinapakita ni Pablo. Nung pinakita niya yung representation ni Adam and representation ni Christ, na dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Kanya. By His grace, God sent Jesus to live as a man under the law, to keep the law perfectly, and to take on Himself the penalty due to His people, which is unfair. Kasi nga nabuhay siya ng perfecto, tapos yung penalty siya pa rin ang kumuha. Ayun nga po yung great exchange, na wherein tayo yun deserve natin yung kaparusahan, pero ang Diyos pa rin ang umako through Christ. So for all who do believe, grace reigns through righteousness. And we are so blessed dahil sa pagmamahal ng Panginoon. So dahil sa comparison ni Pablo, nakita po natin yung union with Adam and Christ. And it shows us kung gaano tayo kamali sa harap ng Panginoon at kung gaano tayo mag-isip ng mali. Okay? Na iniisip natin na there's something good in us. Pero yun nga, yung representation pa lang ni Adam, dun pa lang kita na natin na namana natin yung kasalanan all throughout up to this generation and sa mga susunod pa. And we are blessed naman to know na hanggang ngayon ang Diyos ay tumatawag ng mga mananampalataya. Sa panahon ni Pablo, di ba sinasabi ni Pablo, I am the least of all apostles, bukod doon, I am the worst of all sinners. Na si Pablo na dating umuusig, pumapatay ng mga Kristiyano, isang naging mananampalataya. Na halos kalahati ng New Testament siya nagsulat. Bukod doon, sino pa? Martin Luther, na isang monghe. Okay? Na bumabase lamang sa kanyang sariling gawa. Minulat ng Panginoon, nakilala ang biyaya, nakilala ang Panginoong Hesus na lubusan. John Bunyan, John Newton, lahat ng mga kilala nating, sabihin na nating fathers of faith natin sa Reformed, all of them were being imputed in Christ's righteousness. In Christ's righteousness. Ano po? At we are blessed na kahit tayo, bilang mananampalataya, naranasan natin na tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Ngayon, application. Ano ba yung mga kasalanan na maaaring nag-regret tayo? Kasi may mga kasalanan po tayo na nag-regret tayo o sabihin natin na nagda-doubt tayo na iniligtas ba ako ng Panginoon? Kapatid, ito po isang reminder that if we confess our sins, our Lord is gracious. If we confess our sins, our Lord is gracious because Christ redeemed us. Christ is our head, our federal head, our representative. Nawa, panghawakan niyo po yung pangakong yun. We are important to Him. Ang mga mananampalataya po ay mahalaga sa Panginoon sapagkat nakikita niya si Kristo sa ating mga buhay. So, nawa, take natin yung time na magpasalamat sa Panginoon. Lalo na hindi lang sa biyaya ng buhay, kundi sa biyaya lalo ng pangalawang kapanganakan natin. Isang sorpresa din po na naganap nitong June 8
siguro po balitang-balita sa inyo na nagulat ang buong Pilipinas sa 2 basketballistang namatay. Matapos malunod sa hindi rin malaman kung team building po ba or training na ginagawa ng isang basketball team sa lugar ng Aurora. Isa po dito si Rene Baterbonia or Bobet. 19 years old, bata pa lamang. At isa po siya sa mga top high school basketball prospect. So madami na po siyang ligang nasalihan. At ang pinakahuli nga po na award na nakuha niya ay naging MVP siya ng palarong pambansa. So ganun po siya kagaling maglaro. At pangarap po niya, isa po sa pangarap niya na makapaglaro sa mas malaking liga, katulad ng UAAP. Kasama po sa pangarap niya na maiahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan at mapag-aral yung kanyang mga kapatid. Pangarap niya po maglaro doon. Nandun ang kanyang mga kaibigan, pamilya. At nito nga lang po na siya pumunta dito sa Norte, dito po sa Luzon, ay nagulat pong lahat na siya po ay pumanaw. Kasama po ang isang basketballista. Yung kanya pong pangarap ay naging bangungot. Lahat po ay nagulat sa nangyari. Madami pong tao nagtanong, ano bang nangyari? Bakit siya namatay? Ano bang ginawa nila? Bilang isang eskwelahan, ang school po kasi bilang institution, meron po tayong tinatawag na in loco parentis. Pag po sinabing in loco parentis, in the place of a parent. Kaya po yung mga teachers, yung mga administrator ng schools, meron po silang authority sa mga estudyante. Kaya po sila yung tinatawag na second parent. Gawa po nung in loco parentis na batas. Kaso po dito sa pagkakataong ito, base sa mga investigasyon, hindi po nila nagawa ang kanilang gampanin bilang pangalawang magulang. Marami nagtatanong, pero sa dami po na nagtatanong, ang may pinakamarami pong tanong sa nangyari yung kanyang ina. Na yung kanyang ina na pinalaki siya for 19 years. Tapos all of a sudden, gusto niya makamit ng anak niya yung pangarap ng kanyang anak. Then all of a sudden, biglang itong nawala at naglaho. Na isang pangarap na naging bangungot. Ang pagpanaw po ni Rene o ni Bobet, isa po ay nakakalungkot na paglalarawan ng kamatayan. Hindi po inaasahan. Walang nag-expect. Pero dumating. Isang kamatayan din po na naghahanap ng hustisya. Pero tandaan po natin sa mata ng Diyos, na ang Diyos bilang Diyos ng hustisya. Tayo pong lahat ay darating po sa araw ng kamatayan. Hindi po natin alam. Maaaring mamaya, bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, di po natin alam. Pero ito po ang nais po natin iparating. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, habang binubuhay ka ng Panginoon, nawa magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Nawa makita mo na dahil kay Kristo bilang ating representative, siya po ang tinitingnan ng Diyos sa katarungan. Kaya po nawa, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, manampalataya ka sa ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. At kung ikaw naman ay isang mananampalataya, nawa huwag niyong i-take for granted ang kaligtasan na pinagkaloob sa inyo. Nawa maging mapagpasalamat po tayo sa kanyang kabutihan. Na from guilt, tayo ay tinubos at binigyan niya tayo ng biyaya. Tayo ay naging karapat-dapat sa kanyang harapan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na sa langit, marami po salamat, Panginoon. Dahil sa iyo, dahil sa amin, Panginoong Hesus, binigyan niyo po kami ng access. Binigyan niyo po kami ng pag-asa. And dahil din po sa amin, Panginoong Hesus, natatawag ka namin bilang aming Ama. And dahil sa amin, Panginoong Hesus, kami nagiging matuwid sa iyong harapan. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong awa. Salamat po sa iyong habag. Tunay, Panginoon, kung di ka nagmahal, kung di mo
pinakita sa amin ang iyong pagmamahal sa una pa lamang. Wala po kaming kakayahan na maging matuwid sa iyo. Wala po kaming kakayahan na mahalin ka pabalik. Pero dahil sa iyong tinapos na gawa, dahil sa iyong pagpapatawad, ang iyong biyaya ay nararanasan. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati sa umagang. Po ang mga dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.